ni Carl Jung. Ang hindi para sa iyo, hindi mo kailangang pilitin. Napansin mo na ba na habang lalo mong hinahabol ang ilang bagay, tila lalo silang lumalayo? Napansin mo na ba na kung minsan, ang pagkawala ng isang bagay ay siya mismong nagliligtas sa iyong buhay? Tinuturuan tayo ng mundo na lahat ay dapat makuha sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na kabaligtaran ang takbo ng buhay? Na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa paghawak ng mahigpit, kundi sa pagpapakawala. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi na kailangang pilitin. Sinasabi ko ito ng walang halong drama, kundi may pagmamadali ng isang taong gumugol na ng buong gabi sa pagtatangkang ipagsiksika ng kanyang buong katawan sa damit na hindi naman talaga para sa kanya. Alam ko kung paano mapagod sa kakahabol. Alam ko kung paano maniwala na ang tagumpay, pag-ibig o pagkilala ay darating lamang kung magsisikap ako, makikipaglaban at magpupumilit. Ngunit natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang pinipamimilit ay iba sa pagbubuo. Ang pamimilit ay tension, ang pagbubuo ay pagiging naroroon. Nararamdaman mo rin ba ang panggigipit na ito? Ang takot na kapag hindi ka sumigaw ng mas malakas, may kukuha ng iyong pwesto. Ang paninikip ng dibdib kapag naiisip mong bawasan ang iyong bilis at hayaan na lamang ang mga bagay na mangyari. Natural lang isipin, paano kung pabayaan ko na lang at mawala ang lahat? Ito ang pinakakaraniwang pagtutol. Ang boses na nagkakamali sa tapang at tinatawag itong pagpapabaya. Alam kong mabuti iyan. Sa loob ng maraming taon, inalo ako niyan na parang proteksyon. Samantalang sa totoo lang, ito ay isang magnanakaw ng kapayapaan. Ang unang praktikal na hakbang na nais kong ibahagi sa iyo ay simple at direkta. Ibahin ang pagsisikap sa pagkataranta. Ang pagsisikap ay ang paggawa ng may layunin. Ang pagkataranta ay ang pag-uulit ng mga pagkilos na walang kabuluhan, ingay lang. Upang matukoy ito, magtanong ng maikli at masakit para sa bawat inisyatiba mo. Nagdudulot ba ito sa akin ng kapayapaan kapag iniisip ko? Kung ang sagot ay sa karamihan ng pagkakataon, hindi ito ikay nagpupumilit. Kung ikay nasa tamang landas. Hindi ito mistisismo, ito ay operasyonal na kalinawan. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang nangyari sa akin. Nang walang paligoy-ligoy, mayroong isang proyekto na pinanghawakan ko na parang isang bangka sa gitna ng bagyo. Sa pag-aakalang iyon na ang tanging posibleng angkla. Nagtatrabaho ako gabi-gabi. Sumasagot sa mga mensahe sa ganap na 9:03 ng madaling araw, tumatanggap ng mga imbitasyon na umuubos ng aking lakas, lahat dahil sa isip ko, ang pagsuko ay katumbas ng pag-amin ng kabiguan. Nakatanggap ako ng isang pampublikong pagtanggi, isang pagsasara ng pinto na nagpaguho ng aking mundo. Naalala ko ang katahimikan sa apartment, ang malamig na isang natasa ng kape sa lababo, at ang pisikal na pakiramdam ng pagkawala, hindi lang ng proyekto, kundi pati na rin ng sarili ko. Ito ay purong kalungkutan, ang pakiramdam na inilaan ko ang aking buhay sa isang imahe na hindi naman sa akin. Masakit yon at nagtagal bago ko inamin. Pinipilit ko ang isang bagay na hindi sa akin, Ama. Nang sa wakas ay pinakawalan ko na. Nagpaubaya ng walang drama, may nangyari na hindi ko inaasahan. Isang magaang imbitasyon mula sa isang taong hindi ko kilala, na nagdala sa akin sa isang trabaho na tunay na makabuluhan. Ang reaksyon na idinulot nito sa akin ay kapahingahan na hinaluan ng mahinang iyak ka ng pagkilala. Sinayang ko ang aking lakas sa pagtatangkang magkasya sa lugar na hindi naman talaga para sa akin. Ang pagkawala na labis na sumakit ay sa totoo lang ang pagbabago. Hindi ko ito sinasabi para bigyang romansa ang pagdurusa. Sinasabi ko ito dahil ito ay totoo. Ang pagpapakawala ay sumakit at pagkatapos nagpagaling. May isang kakaluhika rito na tinulungan ni Jung na pangalanan. Ang kaluluwa ay may sariling ritmo. Kapag sinubukan nating banggain ang ritmong ito, lumilikha tayo ng imalitan. Nakalalasong relasyon, mga karerang nakakaubos, mga proyektong tumatanda bago pa man isilang. Ang mga sinkronisidag, iyong mga nagkataong lumilitaw bilang mga palatandaan, ay may tendensyang mangyari kapag tumigil tayo sa paglangoy ng salungat sa agos at naging bukas. Hindi ito nangangahulugan na walang hihingi ng pagsisikap. Nangangahulugan ito na ang tamang pagsisikap ay iba sa nabalisang pagsisikap.
Ang tamang pagsisikap ay may panloob na pagkakaugnay ka. Alam mo kaman kung bakit mo ginagawa, hindi lang kung ano mata ang ginagawa mo. Marahil nakikinig ka at nag-iisip, maganda iyan. Ngunit paano ko ito ilalapat sa buhay ko ngayon sa sandaling ito? Kaya maging practical tayo. 3 ehersisyo na maaari mong simulan kaagad. Ang may kamalayang 60 segundong paghinto. Bago ka sumang-ayon sa anumang pangako sa linggong ito, huminga ng 1 minuto. Tanungin ang sarili. Inilalapit ba ako nito sa aking tunay na sarili o inilalayo ako? Kung ang sagot ay hindi malinaw, sabihin na kailangan mong mag-isip at itala kung bakit ka nag-alinlangan. Ang maliit na pagkaantala na ito ay lumilikha ng espasyo upang hindi ka mapunta sa automatikong mode. Ilista ang mga 3 bagay na pinipilit mo. Maaari itong maging isang relasyon, isang proyekto, isang gawain. Para sa bawat isa, isulat ni Carl Jung, ang hindi para sa iyo, hindi mo kailangang pilitin. Napansin mo na ba na habang lalo mong hinahabol ang ilang bagay, tila lalo silang lumalayo? Napansin mo na ba na kung minsan, ang pagkawala ng isang bagay ay siya mismong nagliligtas sa iyong buhay? Tinuturuan tayo ng mundo na lahat ay dapat makuha sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na kabaligtaran ang takbo ng buhay? Na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa paghawak ng mahigpit, kundi sa pagpapakawala. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi na kailangang pilitin. Sinasabi ko ito ng walang halong drama, kundi may pagmamadali ng isang taong gumugol na ng buong gabi sa pagtatangkang ipagsiksika ng kanyang buong katawan sa damit na hindi naman talaga para sa kanya. Alam ko kung paano mapagod sa kakahabol. Alam ko kung paano maniwala na ang tagumpay, pag-ibig o pagkilala ay darating lamang kung magsisikap ako, makikipaglaban at magpupumilit. Ngunit natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang pinipamimilit ay iba sa pagbubuo. Ang pamimilit ay tension, ang pagbubuo ay pagiging naroroon. Nararamdaman mo rin ba ang panggigipit na ito? Ang takot na kapag hindi ka sumigaw ng mas malakas, may kukuha ng iyong pwesto. Ang paninikip ng dibdib kapag naiisip mong bawasan ang iyong bilis at hayaan na lamang ang mga bagay na mangyari. Natural lang isipin, paano kung pabayaan ko na lang at mawala ang lahat? Ito ang pinakakaraniwang pagtutol. Ang boses na nagkakamali sa tapang at tinatawag itong pagpapabaya. Alam kong mabuti iyan. Sa loob ng maraming taon, inalo ako niyan na parang proteksyon. Samantalang sa totoo lang, ito ay isang magnanakaw ng kapayapaan. Ang unang praktikal na hakbang na nais kong ibahagi sa iyo ay simple at direkta. Ibahin ang pagsisikap sa pagkataranta. Ang pagsisikap ay ang paggawa ng may layunin. Ang pagkataranta ay ang pag-uulit ng mga pagkilos na walang kabuluhan, ingay lang. Upang matukoy ito, magtanong ng maikli at masakit pa ng tapat kung ano ang nakukuha mo at kung ano ang nawawala sa iyo sa patuloy na pagpupumilit. Kung ang emosyonal na balanse ay negatibo, markahan ang unang aksyon ng pagpapakawala, ang pagsasabing hindi, pagbabawas ng pagsisikap, pagtatalaga, paghinto. Isagawa ang aksyon na ito sa loob ng hanggang 72 oras, talaarawan ng mga sinkronisidad. Tuwing gabi, sumulat ng maikling tala, mga nagkataon hindi inaasahang pagtatagpo, mga pintong nagbukas ng walang malinaw na paliwanag. Sa pagtatapos ng 7 araw, magsisimula kang makakita ng mga pattern. Nakakatulong ito upang iayon ng iyong pakiramdam ng pagkakahanay. Patuloy ang mga pagtutol. Ngunit paano ang trabaho ko? Paano ang mga bayarin? Ang pagkakahanay ay hindi dahilan para sa kawalang pananagutan. Ito ay pagsasayos. Kung mayroon kang mga obligasyon, gamitin ang prinsipyong ito upang pumili kung saan mo gagamitin ang iyong limitadong lakas. Sa halip na magkalat sa pagtatangkang makipagkompetensiya sa lahat, magtuon ng pansin sa ilang bahagi kung saan mayroon kang tunay na kaugnayan. Fersi Mindful Pedisophides, apito palakihin ang kalidad, hindi lang ang dami. Mayroong isang pampublikong halimbawa na naglalarawan ng pagbabagong ito ng malinaw, si Steve Jobs. Marami ang nakakaalala lamang ng matagumpay niyang pagbabalik sa Apple, ngunit ang pagkatanggal sa trabaho na naranasan niya ang nag-alis sa kanya mula sa isang pagkakakilanlan na hindi naangkop sa kanya at nagdala sa kanya sa mga proyekto na nagbigay kahulugan sa kanya.
Hindi ito swerte. Ito ay isang pag-aayos muli ng mga prioridad. Isang sandali kung saan ang paghinto at pagbabalanse ay nagbigay daan para sa magkakaugnay pa na paglikha. Hindi nito ginagawang garantiya ng tagumpay ang mga kahirapan, ngunit ipinapakita nito na ang isang pintong nagsasara ay maaaring ang kamay na nagtutulak sa iyo patungo sa silid kung saan ka tunay na nabibilang. Marahil natatakot kang magmukhang mahina dahil sa pagpapakawala. Ikinakabit ng kultura ang lakas sa patuloy na paglaban. Ngunit mayroong kanisang paniti mas tahimik na lakas at sa katagalan mas napapanatili. Ang tapang na piliin ang kakapayapaan kaysa karitsura, pagkakaugnay kaysa kakatayuan. Ang tunay na tanong na kailangan mong itanong sa sarili ay hindi ano ang mawawala sa akin, kundi ano ang makukuha ko sa pagiging totoo. Ang pagiging tunay, Bates, ayon sa mga pananaliksik sa positibong psikolohiya, ay sumahigpit na nauugnay sa kagalingan at kalusugan ng relasyon. Kapag ang ating mga aksyon ay umaayon sa ating mga halaga, ang buhay ay may tendensiyang tumugon nang may mas kaunting ingay at mas maraming kabuluhan. Ngayon kada sa isang sikat pagbabago ng pattern, isipin na ang lahat ng pinipilit mong habulin ay, sa katunayan, isang magnanakaw ng oras na nagnanakaw sa iyo mula sa kung ano ang maaaring makumpleto sa iyo. Masakit pakinggan, mabuti. Minsan kailangan ng isang chiri kalabit para palitan ang automatikong sa piloto ng din kamalayan. Subukan sa loob ng isang linggo na kunaktibong tanggihan ang isang maliit na pagpupumilit. Huwag ipadala ang mensahe na iyon na nagtatangkang bawiin ang isang bagay na hindi na babalik. Huwag sagutin ang imbitasyon na laging nagpapahina sa iyo. Huwag tanggapin ang gawain na alam mong uubos sa iyong kaluluwa. Pagmasdan kung ano ang mangyayari. Maaring walang maliwanag man na magbago at yan ay isaw ng tagumpay dahil nagsimula kang unahin ang iyong kapayapaan. Maaring may bago, magaang at makabuluhang kumatok sa pintuan at maaring bumalik ang lumang pagkabalisa. Kung mangyari iyon, muling panapatunayan, Bewetsi, ang iyong pangako sa iyong sarili at humingi ng suporta o isang kaibigan, isang mentor, isang therapist. Sa huli, pakinggan ang prinsipyong ito. Ang pagpapakawala ay hindi pagsuko sa iyong pinakamahusay. Ito ay pagsuko sa kung ano ang hindi sa iyo. Ito ay pagbubukas ng espasyo para sa kung ano ang kumikilala ba sa iyo kapag dumating. Maging radikal sa katapatan sa sarili, ngunit mabait sa pagbabago. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa bawat pinto. Magtrabaho upang maging isang taong. Kapag dumating ang nakalaan para sa iyo, ay marunong magsabi ng ng walang takot dahil ang desisyon ay ginawa na ilang araw bago sa katahimikan ng iyong intensyon at sa katatagan ng iyong hindi. Hindi lahat ng gusto mo ay tunay na sa iyo. Iyan ang isa sa mga pinakanakakabagabag na katotohanan na kailangan kong matutunan. At marahil ay isa sa pinakamahirap tanggapin. Ang isip na ginagabayan ng ego ay nagpupumilit maniwala na ang bawat matinding hangarin ay isang indikasyon ng tula ng tadhana. Ngunit ang ego ay maingay, walang pasensya, mapagkumpetensya. Gusto nitong patunayan ang halaga, bumawi sa mga sugat, punan ang mga kawalan. Ang kaluluwa sa kabilang banda ay tahimik. Hindi ito tumatakbo, ito ay tumatawag kas. At madalas kapag hindi ibinibigay sa atin ng buhay ang gusto natin, hindi ito parusa, ito ay protection debts. Ilang beses mo nang pinangarap ang isang bagay na tila mahalaga at pagkatapos na hindi mo nakuha, napagtanto mong sana ay winasak ka lamang nito. Ilang beses kang nagpumilit sa isang relasyon para lamang patunayan na may kakayahan kang mahalin, kahit na sa kaibuturan ay hindi naman yon kung pag-ibig. O naghanap ng trabaho na may katayuan para lamang patahimikin ng isang boses ng mababang pagtingin sa sarili. Naranasan ko na ang siklong iyon at inaamin ko, hindi madaling mapansin na marami sa tinawag kong papangarap nomanta ay pagtatangka lamang na takpan banons ang mga lumang butas. Nagkaroon ng isang yugto kung saan ang buhay ko ay umikot sa pagkuha ng pagkilala sa akademya. Maglathala ng higit pa, mas banggitin, mas lumabas,
Sinabi ko sa sarili ko na ito ay matu pagkahilig sa ati sa pananaliksik, ngunit sa kaibuturan ay tsaka na takot sa ati. Takot na hindi makita, takot na hindi isaalang-alang. Nang sa wakas ay naabot ko ang kanisaan sa mga tagumpay na iyon. Sa halip na mayroon kasiyahan, ay naramdaman ko ang mas malaking kawalanta. Naalala ko ang sandali nang matanggap ko ang balita ng isang mahalagang internasyonal na publikasyon. Sa paligid lahat ay nagdiriwang. Sa loob ko, katahimikan noon lang. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng tapang na magtanong, bakit wala akong nararamdaman? Pilising siya, ito ay isang paremubiya, pagkabigla. Isang kakulangan sa ginhawa na napakalalim na nagpatulo sa aking mga lihim na luha. At sa sandaling iyon ay naintindihan ko, iyon ay galing sa ego, hindi sa kaluluwa. Naramdaman mo na rin ba ang kawalang iyon pagkatapos mong makamit ang isang bagay na inakala mong kasukdulan? Sa puntong ito ipinanganak ang pagkalito sa pagitan ng kung ano ang makabuluhan at kung ano ang nawawala anon lamang. At ang pinakadelikado ay kapag ang ego mang nanguna, nagiging adik tayo sa mga agarang resulta. Pumapasok tayo sa isang siklo ng kailangan kong makuha ito para mapatunayan ko ang sarili ko. Nauubos tayo nito, nagpapahabol sa atin sa mga maling pag-ibig, mga trabahong nakakaubos gan sa atin, mga pagpipiliang nagtataksil gan sa atin. Kinukumpirma ito ng mga modernong pananaliksik sa positibong psikolohiya. Ang mga taong naghahanap ng tagumpay na minumutiba ng paghahambing sa lipunan. Otoskutin pangangailangang magpatunay ng isang bagay ay naguulat ng mas mababang antas ng kaligayahan at mas mataas na tendensya sa mapagkabalisa at poren depression. Samantalang ang mga gumagawa ng mga pagpipilian batay sa panloob na mga halaga at ang pagiging totoo at kahit na may mas mababang kakatayuan ay naguulat ng mas mataas na kagalingan o at mas malusog na relasyon na ito ay sipon sensya na nagpapakita kung ano ang alam na ng nito kaluluwa. Ngunit paano mo makikilala sa araw-araw kung ang isang hangarin ay nagmumula sa ego o sa ang kaluluwa? Mayroong isang simpleng pagsubok na ginagamit ko mismo. Obserbahan ang pakiramdam na nalilikha ng hangarin. Ang ego ay sa karaniwang may kasamang pagmamadali. Anong sitis kailangan ko ito ngayon? Kung hindi, mawawala sa akin. Ang kaluluwa, sa kabaligtaran, ay nagdudulot ng katahimikan. Kahit na ito ay isang malaking hangarin, mayroon itong panloob na kapayapan na parang sinasabi, kung ito ay para sa akin, mangyayari ito sa tamang oras. Upang ilapat ang pag-alam na ito ngayon din, gawin ang sumusunod na ehersisyo. Kunin ang lisagan sa iyong pinakamalaking kasalukuyang hangarin at isulat sa tabi nito ang tatlong tanong. Una, ang hangarin bang ito ay nagmumula sa pagnanais na patunayan ang isang bagay sa isang tao? Pangalawa, kung makamit ko ito, makakaramdam ba ako ng kapayapaan o kailangan ko lang tumakbo para sa susunod na tagumpay? Pangatlo, ang hangarin bang ito ay tumutugma sa kung sino ako o sa imahe na gusto kong makita ng iba sa akin? Paging mas matapat manan ka, maaring sorpresahin ka ng mga sagot. Gusto kong magbahagi ng isang pagbabago ng pattern dito. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilang sa iyong pinakamalaking pangarap ay sa katunayan nagsasabotahe mo sa iyo? Tila kabalintunan, hindi ba? Ngunit ilang pampublikong personalidad ang nakita nating gumuho dahil nakuha nila ng eksakton ang gusto nila. Isipin ang mga sikat na nakamit ang kasikatan at kayamanan, ngunit pumasok sa mga espasyo ng kalungkutan at pagkasira sa sarili ko. Halimbawa, si Amy Winehouse ay may talento ko na nakabibighani sa mundo, ngunit ang kanyang tagumpay ay nasa serbisyo ng ego at ng mga panloob na sugat ko na hindi gumaling. Ang resulta ay sinakapipinsala. Ang kaibahan na ito ay magmahalaga. Hindi tayo tinatanggihan ng buhay dahil hindi tayo karapat-dapat. Pinoprotektahan tayo nito mula sa kung ano ang hindi pa natin kayang panatilihin na. Ang atinikiw na labis na sumasakit ay maaaring ang paraan ng kaluluwa upang iligtas tayo sa ating sarili. Naisip mo na ba na ang hindi mo nakuha ay maaaring hindi nakawalan kundi ang kalayaan may? Kaya inaanyayahan kita sa isang praktikal na pagsubok. Sa loob ng linggong ito, pumili ng isang
hangarin na pinagpapaguran mo at tanungin ang sarili. Nagmumula ba ito sa aking esensya o sa aking takot? Kung matuklasan mong nagmumula ito sa takot, pakawalan kahit na kaunti lang, bawasan ang atindi, lumayo ng kaisang hakbang, pagmasdan kung ano ang nangyayari sa loob mo. Maaaring matuklasan mo na hindi ito kawalan, ito ay sobra. Maaaring matuklasan mo na sa pagpapakawala, nagbubukas ka ng espasyo para sa isang mas totoo na dumating. Hindi nagmamadali ang bira kaluluwa. At ang nakalaan para sa kanya ay laging makikita ang daan. Kung matututuhan mong kondibahin ng ingay ng ego mula sa tahimik na tawag ng kaluluwa, mapapansin mong hindi ka kailanman nagkulang sa tadhana, kundi sa mukalinawan. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi na kailangang isigaw. Ipinapakita ito kapag tumigil ka sa paghahanap ng validasyon at nagsimulang makinig sa kung ano ang nasa katahimikan na sa loob mo. May mga sandali sa buhay na tila lahat ay nagkukutsabahan do pabor sa atin. May mga taong biglang lumilitaw, mga pintuan ang nagbubukas ng walang pagsisikap, mga hindi inaasahang nagkataon ang nangyayari ng sunod-sunod pa. Naranasan mo na ba ito? Karamihan ay tinatawag itong may swerte, ngunit tinatawag ko itong unsynchronicidad. Para sa akin, hindi ito tungkol sa pagkakataon, kundi sa mga palatandaan na tayo ay sinakahanay sa ating pinakamalalim na esensya. Kapag ikaw ang tunay mong sarili, nang walang maskara, tumutugon ng mundo. At tumutugon ito sa paraang hindi maipaliwanag ng luhika, ngunit agad na nauunawaan ng kaluluwa. Ilang beses mo nang nakilala ang isang tao nang nagkataon ba naganap na nagbago ng iyong buhay? Isang kaibigan tuwis noong bata na muling nagpakita sa eksaktong sandali, isang libro na nahulog sa iyong mga kamay, eksakto nang kailangan mo ang mensaheng iyon, isang random cue na pag-uusap na nagdala ng sagot na hinahanap mo sa loob ng ilang buwan. Ang mga nagkataong ito ay hindi kapritsyo ng tadhana, sila ay mga salamin ng iyong papanlobas na estado. Ang universo tulad ng isang salamin ay nagbabalik sa iyo ng kung ano ang nag-vibrate back mula sa loob. Kapag tayo ay nakadiskonekta, umaakit tayo ng kalituhan isip marupokes na relasyon, mga oportunidad na hindi nagtatagal. Ngunit kapag tayo ay punakahanay sa kung sino tayo talaga, ang iyong daloy ay nagsisimulang gumana at ang buhay ay tila lumalakad ng mag-isa. Naalala ko ang isang personal na pangyayari na nagpapanginig sa akin hanggang ngayon. Pagkatapos kong tanggihan ang isang landas na tila muluhikal, isang insecure na posisyon, hinahangaan ng marami. Ngunit walang kinalaman sa akin. Nakasalubong ko, nang nagkataon ang isang tao sa isang malit, halos walang halaga na kaganapan. Siya ang nagpakilala sa akin sa isang magrupo ng pag-aaral pinaganap na nagpabago sa aking direksyon. Kung sinundan ko ang tama na plano, hindi sana ako napunta sa lugar na iyon. Ang aksidenteng pagtatagpo na ito ay napagpasyahan, at iyan ang ginagawa ng synchronicity. Nag-uugnay ito ng mga hindi nakikitang punto, ngunit lamang kapag mayroon kang tapang na ihanay ang iyong sarili sa iyong katotohanan. Ang emosyon na naramdaman ko sa sandaling iyon ay pagtataka at paggalang, na parang nakatanggap ako ng patunay na ang buhay ay talagang mas alam ka kaysa sa akin. At tingnan mo, hindi lang ito tungkol sa mga personal na karanasan. Isipin ang mga mandakilang pangalan sa kasaysayan. Marami ang nag-uugnay sa mga pagtatagpo ni Paul McCartney at John Lennon sa pagkakataon. Ngunit ano ang mangyayari sa musika kung wala ang nagkataon na iyon? Sa pagsasagawa, ito ay isang pagkakahanay ng mga landas na nangyari lamang dahil pareho silang sumusunod sa tunay na pagkahilig sa musika at hindi lamang isang panlabas na hangarin ng pagkilala. Ang ganitong uri ng pagtatagpo na tila hindi malamang ay ang kamisensya sa synchronicity. Kapag sinunod mo ang iyong katotohanan, ang iba na bahagi ng parehong larangan ay nagsisimulang lumitaw. Sa kabilang banda, may mga personalidad na kahit na may tagumpay ay hindi kailanman natagpuan ang pagkakahanay pa na ito. Si Marilyn Monroe ay isang malinaw na halimbawa. Sa kabila ng kasikatan, nabuhay siya sa isang patuloy na panloob na kawalan.
Hinabol niya ang mapagkilala Ino, ngunit hindi niya natagpuan ang tunay na koneksyon. At ang resulta ay nakapipinsala. Ang asynchronicidad niyo ay hindi yumayabong kung saan may mga pumaskara. Dahil ang nakalaan para sa iyo ay hindi kumikilala sa mga imbentong bersyon, kundi sa iyong esensya lamang. Maaari kang mag-isip, ngunit paano ko gagawin para mangyari ito sa akin? Paano ko dadalhin ang mga nagkataon na ito sa aking buhay? Ang mansikreto ay wala sa paghabol, kundi sa pagiging matanggapin. Magsimula sa pagmamasida. Subukan sa susunod na 7 araw na itala ang lahat ng nagkataon na mangyayari sa iyo. Isulat ang maliliit na detalye, mga hindi inaasahang ka na pagtatagpo, mga parirelax na paulit-ulit na lumilitaw, mga simbolo ka na lumalabas sa iba't ibang lugar. Tawagin ito na talaarawan ng mga synchronicity. Sa simula maaring tila walang halaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang isang text pattern at ang pattern na iyon ay nagpapakita na ikaw ay ginagabayan. Normal para sa metis mapag-alilangan tulad sa naisip na sabihin, ito ay pagkakataon lamang na walang kabuluhan, ngunit hindi nagsasayang ng mga palatandaan kapon ang buhay. Isipin, ilang beses mo nang hindi pinansin ng maliliit na babala at pagkatapos ay pinagsisihan. Ilang beses nang bumulong ang reintuition na hindi ay kanakinig. Ang may synchronicity ay eksakto. Ang tulay na ito sa pagitan ng walang malay kabu at ng may malay. Ito ang buhay na nagtatangkang makipag-usap sa iyo at kailangan mong maging sapat na kising upang maintindihan. Mayroon pa nangang siyentipikong kaubatayan para dito. Ay pinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang mga taong mas bukas sa mga bagong karanasan at mas konektado sa kanilang mga panipanloob na halaga ay naguulat ng mas mataas na dalas ng makabuluhang nagkataon sa kanilang buhay. Hindi dahil ang buhay ay nagbibigay sa kanila ng mas maraming swerte, kundi dahil ang kanilang i-perception pidas ay nagbabago, sila ay ihandaan o matanggapin na handa na kilalanin kapag may mas malaking nagpapakita. Ngayon ay hinahamon kita. Paano kung ikaw ay hanabubuhay na sa mga synchronicity, ngunit labis kang nakatuon sa pagkabalisa, kaya hindi mo napapansin? Paano kung ang pagtatagpo na itinuring mong walang halaga ay eksakto ang punto ng buwan pagbabago na matagal mo nang hinihintay? Ang problema ay kapag nabubuhay tayong naghahabol sa lahat. Lumalampas kun tayo sa mga palatandaan na mahalaga. Guys, hinahamon ikitang magpabagal. Pumili ngayon din ng kamisanghang sitwasyon kung saan pinipilit mo ang mga bagay. Maaari itong maging isang relasyon, isang professional na layunin, isang personal na inaasahan. Luwagan ang depression. Pagmasdan lang kung ano ang mangyayari nang walang patuloy mapanamon panghihimasukan mo. Maari kang magulat na sa mga pintong magbubukas kapag nagbigay ka ng espasyo. Ang totoo ay hindi kailangan ng buhay ng ganoong desperadong pagsisikap upang ibigay ang nakalaan para sa iyo. Kailangan lang nito ang iyong presensya, atensyon, kabuuan. At kapag ang kalagayang iyon ay naitatagon, ang masynchronicidad ay nagiging napakadalas kaya't halos tumitigilon ka sa paniniwala sa pagkakataon. Dahil naunawaan mo na ang bawat pagtatagpo pa, bawat oportunidad pa, bawat tila nagkataon ay konkumpirmasyon lamang na sa wakas ay naglalakad ka sa tamang ritmo. Ang tunay purpose na nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman nangangailangan ng desperasyon. Kaya nang samag sa mga nakalalayang aral na natutunan ko at marahil ay isa rin sa humahamon sa paraan ng pagkatuto nating mabuhay. Mula batang-batawan pa, sinasabihan tayo na kailangan nating magmadali, makipagkumpetensya, lumaban na parang ang buhay ay isang walang katapusang digmaan. Ngunit natuklasan ko maraming beses sa kapinsalaan siya ng sakit hatino na ang tunay na sa atin ay hindi na kailangang hilingin o makuha ng may desperasyon. Kailangan lang itong nakilalanin sa sandaling tayo ay kasapat na upang matanggap ito. Mag-isip ka ng saglit. Ilang beses ka nang naghabol sa isang taong hindi kailanman nakita ang iyong halaga.
Ilang beses kang nagpumilit sa mga pintuan na nanatiling sarado na parang ang pagkatok ng mas malakas mang solusyon. Ilang beses kang naniwala na kailangan mong litan ang sarili mo upang magkasya sa isang espasyo na hindi kasinlaki ng iyong kaluluwa. Naranasan ko na rin yan. Nakita ko ang sarili kong ubos at sinusubukang kunin ang atensyon o ba't pagkilala ko ng mga taong sa kaibuturan ay hindi ang kailanman magbibigay sa akin ng hinahanap ko. At ang bawat bigong pagtatangka ay lalo akong inilalayo sa aking sarili. Hanggang sa isang siraw pagod na pinakawalan ko. Tumigilan ako sa pagpupumilit at sa sandaling iyon ang buhay ay nagsimulang magbalik sa akin ng isang bagay na mas totoo. Mayroong isang tahimik na punto ng pasyon pagbabago kung saan nauunawaan mo na hindi mo na kailangang pattern pilitin. Ang nananatili sa iyong tabi kahit sa gitna ng mga kahirapan ay nagtataglay ng isang halagawikin na walang madali ang tagumpay ang maaaring mag-alok. Ang kunatutunaw sa harap ng iyong kung kawalan ko ng kung pagsisikap ay kung hindi ate sa iyo, huwag ilusyon ko lamang iyon. Mahirap itong mapansin dahil ang kaligo mo ay sumisigaw. Kung titigil ka, mawawala sa iyo. Ngunit ang makaluluwa mito ay bumubulong. Kung titigil ka, matatagpuan mo. Nagkaroon ng isang katyugto sa aking buhay kung saan ang ari katahimikan ay dumalaw sa akin ng may lakas da. Tila walang gumagalaw. Ang mga proyekto ay hindi sumusad. Ang mga relasyon ay sa lumalayo kaya ang mga oportunidad ay sa hindi mo silang dumarating. Para akong nakatigil sa oras, pinapanood ang iba na umaabante. Sa simula ito ay nakababahala. Nagtanong ako sa sarili, natigil ba ang buhay ko? Nawala ba ang landas ko? Ngunit unti-unti napansin ko na ang magkatahimikan na iyon ay hindi ko kawalan. Ito may paghahanda. Hasang malupain ito na inararok hindi nakikita mo sa aking mga mata. Ngunit malalim sinakinumayabungkot. Hindi ako pinaparusahan. Ako ay hinuhubog at nang sa wakas ay dumating ang binabago dalas. Napansin ko na natanggap na ko lang ito dahil ang katahimikan ay nagturo sa akin ng pasensya, kapakumbabaan at katatagan. Ang emosyon na dinala ng prosesong iyon ay malalim ko na kapayapan, halos isang kaluwagan. Ito ay parang nakatawid ako sa isang mahabang gabi para lang matuklasan na ang mabukang liwayway ay kampaparating man na. Naramdaman mo na ba ito? Naranasan mo na ba ang binisang panahon ng maliwanag iriwanan na pagtigil ba kung saan humuwalang man nangyayari? Ngunit pagkatapos, sa pagbabalik tanaw, naintindihan mo na iyon ang eksaktong oras na kailangan mo upang maghinog sa espasyong iyon nangyayari ang pagtunay na pagtatagpo. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi kumikilala sa pagmamadali. Kinikilala nito ang kapanahunan. Hindi ito lumalapit sa iyong mga maskara, kundi sa iyong esensya. Hindi ito dumarating dahil nagmamakaawan ka. Dumarating ito dahil naging isang taukin ka na kayang tanggapin ito nang hindi naliligaw ng sarili. Ang esensya, sa katunayan, ay tumuturo na sa direksyong ito. Inilarawan ng mga mananaliksikan sa positibong psikolohiya ang estado ng inflow, kung saan ang buhay ay tila dumadaloy ng natural kapag tayo ay nakahanay sa ating mga halaga at talento. Sa kalagayang ito, walang balisang pagmamadali upang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Mayroong mapresensiya, mayroong mapagkakasundo, mayroong naturalidades. Sa daloy na iyan tila dumarami ang mga oportunidad ng walang pagsisikap. At hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang paraan ng iyong pagiging naroon dahil dito. Ngayon, hayaan mong hamunin kita. Paano kung ang lahat ng pinipilitas mo pa ring hawakan ang relasyon na iyon, ang kaitrabautes na iyon, ang trakaksimahe na iyon, ay man eksakto ang man pumipigil in mararpo sa pagdating ng toropo'y totoo prokro. Paano kung ang butin pagpapakawala ay hindi wetis nangangahulugang mo pagkawala at kundi mo pagbubukas mo ito ng espasyo upang sa wakas ay mo manalo. Yan ang pinakamahirap na bahagi. Ang kung magtiwala siwat sa hindi nakikita, ang kung maniwala skag na kahit na walang kuagarang patunay, may mas malaking iginuguhit.
Gusto kong magmungkahi ng isang hamon bilang sa iyo. Sa loob ng linggong ito, pumili lamang ng isang simon bagay na upinipilit mo sa iyong buhay at gawin do isang eksperimento, pakawalan. Hindi nang may agalit, kundi nang may atiwalats. Kung ito ay isang relasyon, harito tigilan o isang pagpupumilit sa mga do hindi sinasagoton na mensahe. Kung ito ay kami isang proyekto, magpahinga ng kada may kamalayan po sa halip na yan ay pilita ito ng binsapilitan na. Kung ito ay isang personal na migsa na inaasahan tiyan humingami sa payagan, itong mix magpahingamin. At pagkatapos, magmasidi. Pagmasdan kung ano ang nararamdaman mo o pagmasdan kung may pambagong ka nagpapakita o pagmasdan kung ang pamangkapayapaan ay nagsisimulang manahan. Ang mga nakalaan na para sa iyo ay hahanapin ka, ngunit man lamang kapag nahanap na mo muna ang iyong sarili. At ang pagtatagpo na ito ay hindi ang maingay na hindi ang madramatiko, hindi ang napuno ng pagkabalisa na ito ay tahimik. Ito ay halos hindi napapansin. Ito ay ang panluban na katahimikan na nagsasabing kung ngayon na nga. At kapag nangyari ito, walang pagdududa, walang pangangailangan na maghabol. Ang tunay sanapan pagkilala, ang tunay na oportunidad. Ang sa tunay sa nabiyas pag-abig ay hindi kami humihingi ng maskara. Wari matangingas ang iyong amo pagiging totoo sa amon. Kahit hambigstiya magtiwala na sa proseso. Kahit na tila na walang kamas gumagalaw ngayon, tandaan, hindi yan ka na pinababagalim ng buhay na ginihahanda ka nito. Ang natinakalan tino para sa iyo ay hindi. Kailangang tiyo kiagawin. Hindi o tiyo kailangang tiyo pakiusapan. Hindi o din kailangang tiyo makuha ng may tintidi desperasyon. Naghihintay lang ito sa sandali na ikaw ay magiging sapatun na tiyo buo upang matanggap ito ba ng may kapayapaan. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi mo kailangang magtanong kung dumating na. Kasi mo tidana na sida. At siya nutang halamakis mo dahil ang lahat sa loob mo ay tumutugon. Nang may tahimik unao, kung mayroong Psalms isang katotohanan bocho na tumatago sa lahat ng ibinahagi ko rito, ito ay, ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman humihingi ng desperasyon, tanging pagiging totoo. Kapag pinakawalan mo ang hindi sa iyo at inihanay o ng sarili mo sa iyong kadesensya, ang buhay ay nakakahanap ng mga tahimik na daan upang ibigay sa iyo eksakto ang kailangan mo sa tamang oras. Iyan ang susin, hindi ang maghabol ng walang taros, kundi ang matutong maglakad ng kasabay ng iyong sarili. At kung ang ideyang ito ay makabuluhan para sa iyo, alamin na sa susunod na buwan video endis ay aakyat tayo ng isang pandabaitang na magkasama sa paglalakbay na ito. Gusto kong ipakita sa iyo kung paano patuloy ka man na mag-evolve ng paunti-untian, nagiging kahit 1 man lang porsyento na may mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Maraming salamat sa pagiging kasama ko ngayon at hinihintay kita sa susunod na video na lumalabas na sa screen